So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers Austin Reeves ihiwalay ng lineup, hindi kasama sa starting 5 si Luka Doncic para lumabas ang tunay na potensyal nito. Naiilang nga ba si Austin Reeves na kasama sa lineup? Eto nga ang si Luka. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Hindi pa rin kasi natatapos ngayon ng comparison kung sino nga ba ang mas magaling sa dalawang star player na ito. I mean superstar ang isa, si Luka Doncic, at dito kay Austin Reeves. Maraming nagsasabi, simula kasi nang hindi nasama sa starting 5 o hindi naglaro si Luka last game mga kaibigan kontra sa Trailblazers at Lakers, ay gumawa ng magandang highlights at puntos. Eto nga pong si Austin Reeves. Nabigyan si Austin Reeves ng 40 minutes of playing time, merong isang rebound, 7 assists at 32 points, which is hindi niya yan nagagawa kapag nasa lineup o nasa starting 5. Eto nga pong si Luka. Malinaw naman ang ginagawa ni Austin Reeves na pagrespeto ito kay Luka, na maibigay sa kanya yung bola, hindi mabigyan ng highlights o hindi makagawa ng magagandang highlights si Austin Reeves. Pero kung titignan nyo mga kaibigan, mas gamay na gamay ho kasi ni Austin Reeves ang Lakers, kaya madali siya nakakapag-adjust. Yung chemistry meron na ho. Hindi pa rin natin pwedeng ikumpara etong kay Luka dahil bago lamang siya dito sa Los Angeles Lakers. Pero kung tatanungin nyo ako mga kaibigan sa achievement pa lamang at mga nagawa ni Luka, ay wala pa sa kalahati. Eto nga pong si Austin Reeves. Si Luka Doncic mga kaibigan, isa sa pinakabata na nakapasok sa NBA sa mga hindi nakakaalam. 19 years old pa lang siya, pang 3rd overall pick po. Eto nga pong si Luka, at nakita nyo naman, nabigyan niya na-trade yan dito nga po sa Dallas Mavericks at diyan po siya mas nakilala. Samantalang ito naman po mga kaibigan, si Austin Reeves ay nagsimula pong makapasok sa NBA sa edad na 23 years old, At nakita naman natin kung comparison talaga, etong si Austin Reeves, pausbong pa lang yan. Hindi naman tayo magdedepende kung anong edad nakapasok ng player dito nga po sa NBA. Ang titignan natin dyan yung performance na nagagawa niya, Si Luka, aminado tayo, nangangapa pa yan. Tapos may injury pa siya last game mga kaibigan, hindi nakapaglaro. So bibigyan pa natin ng chance sa mga susunod na game. Pero kung tatanungin nyo ako kung naiilang ba talaga etong si Austin Reeves na kasama nga sa starting 5 etong si Luka, well, very obvious naman talaga na naiilang etong si Austin Reeves. Kaya naman ang Los Angeles Lakers po mga kaibigan, mga kababayan, ay magkakaroon po ng another set of starting 5 lineup na posibleng gamitin. Well, nakita naman natin si Luka ay pinalitan po ni Dorian sa Finney-Smith last game. Pero pagbalik ni Luka mga kaibigan, babalik yan or magkakaroon ulit yan ng panibagong sistema. Posibleng eto nga pong si Austin Reeves ay hindi mo muna mapasama sa starting 5 at mabigyan ng highlights na maayos etong si Luka Doncic. Ang mangyayari dyan, LeBron James, Luka Doncic, Rui Hachimura, Jackson Hayes at si Dorian Finney-Smith, aalisin muna eto nga pong si Austin Reeves. At kapag napagod naman pagdating ng second half, 3rd and 4th quarter ng game o yung mga last crucial minute mga kaibigan, posibleng si Austin Reeves ang mabigyan naman ng magagandang highlights. Bakit hindi pwedeng pagsabayin mga kaibigan etong si Austin Reeves at si Luka Doncic? Alam nyo mga kaibigan, si Austin Reeves pausbong na bilang isang superstar dito nga po sa Los Angeles Lakers. Samantalang ito namang si Luka ay gumagawa pa ng pangalan at nagpapakilala pa dito sa Lakers. May nagsasabi kasi kaya daw itinapon na ng Dallas Mavericks or itinrade dito nga po kay Anthony Davis. Etong si Luka ay hindi na magaling at medyo hindi na physically fit, medyo tumataba. Well, nagkakamali kayo mga kaibigan. Number 1 naman na reason kaya trinade po ay para maging franchise player ng Lakers etong si Luka. Hindi yun dahil itinapon or kumukupas na ang galing. Si Luka mga kaibigan, marami na yan napapatunayan. Kaya nga bagay na bagay yan itandem dito nga po kay LeBron James. Inaasahan din mga kaibigan na sa magiging next game nga po ng Los Angeles Lakers ay magiging mahirap ang sistema na gagawin ng Lakers. Biruin ho ninyo, Nuggets ang kanilang mga kalaban, nasa pang top 3 po yan dito po sa overall standings. Ang Lakers naman nasa pang top 5 and so far pag nanalo sila dito sa Nuggets, aangat sila mga kaibigan. Inaasahan din sa loob ng mga 20 to 25 games ay playoffs na. Dito malalaman natin ang panibagong sistema nitong nga pong si JJ Redick. Si JJ Redick as of now gumagamit pa rin ng small ball lineup
at hindi masyadong gumagamit ng mga big man. Ang usually big man lamang na ginagamit ngayon ni JJ Redick, very obvious naman, si Jackson Hayes lamang. Pero marami hong nakabangko ngayon ng mga big man ng Lakers mga kaibigan. Isa na nga ho dyan, eto nga pong si Christian Coloco. Given naman na kung bakit binabangko ngayon si Alex Len dahil sa kanyang pinakita sa first game sa Lakers, no, ay hindi magandang performance, no, ni hindi man lang nakakadepensa at takot humawak ng bola. About naman po sa pagdadagdag ng Lakers ng panibagong big man, no, inaasahan natin yan bago matapos ang season na ito. May mga update na tayo. Nasa top pick po, no, top 1 pick, eto nga po mga kaibigan si Dwight Howard na makuha nga po at mabigyan ng 2-way contract dito nga pong Los Angeles Lakers. So mga kaibigan ko, walang duda, parehas magaling Austin Reeves at Luka Doncic, walang dapat pagtalunan dyan. Pero kung bibigyan nyo ako ng opinion, priority, dapat mabigyan din ng magandang highlights itong si Austin Reeves, hiwalay dito kay Luka Doncic dahil bago lamang siya sa Lakers. So far yan muna ang update natin, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.